Hi, welcome to another episode of Everything in Between podcast. I'm your host, Raz, and today we are going to continue the chica. Yes. Today I want to read one of my new favorites Bible story. Recently ko lang siya nabasa siguro mga 2 months ago, and I believe I will never forget this story until the day the Lord will call me home. So this is in Matthew 17. We will focus on verses 24 to 27. Di ko pa siya narinig na pinreach before or ginamit sa sermon. So, nung nabasa ko to, inangkin ko siya. Kasi, oh, the Lord really spoke me in these verses. So let's read verse 24. On their arrival in Capernaum, the collectors of the temple tax came to Peter and asked him, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" Verse 25. Yes, he does, Peter replied. Then he went into the house. But before he had the chance to speak, Jesus asked him, "What do you think, Peter? Do kings tax their own people or the people they have conquered?" 26. They tax the people they have conquered, Peter replied. Well, then, Jesus said, the citizens are free. However, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw in a line. Open the mouth of the first fish you catch, and you will find a large silver coin. Take it and pay the tax for both of us. So I want to focus dun sa verse 27. However, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw in a line. So pinapamingwit niya si Peter para makukuha ng fish, at yung unang fish na makukuha ni Peter, merong coin doon, which they will use to pay for their taxes. So sana ganun lang kadali, no? Ganun lang kadali kunin yung pambayad natin sa tax. Isang ganun lang. Pero although, hindi naman mention doon sa, hindi mention dito sa kwento kung gaano katagal umupo si Peter para makakuha siya ng coin. So, di rin natin masasabi na madali yung ginawa niya compare sa ginagawa nating pagtatrabaho ngayon na 8-9 hours. Kasi hindi naman na-mention kung ilang oras nakaupo dun si Peter bago siya nakakuha ng isda. So yun. Nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, kaya mo to. Nagawa mo to. Nakapag-produce ka ng pera in an instant. So bakit hindi mo na lang ako gawing mayaman in an instant? kaya mong maging kaya mong gawing maging mayaman ako in an instant. Bakit hindi mo ginagawa? And of course, the Lord answered me. Sabi niya ay, kaya mo bang alagaan na? Kaya mo bang pahalagahan na yung ibibigay ko sa yung blessing? Hingang malalim because I know the answer. Alam kong ang answer ay no. Hindi ko pa kayang alagaan yung ganong kalaking pera. So, alam ko na yung sagot ng Lord ko dun sa tanong ko, 'di ba? And sometimes ganun eh. Kapag may hinihingi si Lord or like may hinihingi tayo sa Kanya, tatlo lang yung answer niya sa mga prayers natin. Yung yes, no, and not yet. So, ang sagot niya sa akin ngayon is not yet. Kasi hindi ko pa kayang alagaan yung millions. Hindi ko pa kayang i-manage yung millions.
baka ma-overwhelm tayo at maging one day millionaire. Dahil alam natin na ang bilis lang ubusin ng pera ngayon. Yung 100, yung 1,000, kaya mo siyang ubusin in a second. In 1 hour, kaya mong ubusin yon. 'Di ba? Napakabilis maubos ng pera ngayon. 10K, hindi na yan naabot ng isang araw. 20K mo, hindi na kaya mo ubusin yan um, ng isang araw lang. Wala pa sigurong kalahati, kaya mo na maubos yan. So, yun. Every time na magpe-pray tayo kay Lord, kailangan natin ma-realize kung ready ba tayo sa pinagpe-pray natin. Um, 'Pag sinagot tayo ni Lord ng yes dun sa prayer request natin, that means we are ready to receive the blessing, that answered prayer. Ngayon, if sinabi niyang no, that means we are probably hindi makakatulong yun talaga sa atin. Siguro sa mind natin, sa paningin natin, makakatulong yun, and we badly needed that, whatever that prayer request is. Pero si Lord kasi kita niya lahat eh, 'di ba? So alam niya kung anong magiging epekto nung prayer request mo na yon. Alam niya kung makakabuti ba talaga sa 'yon, and alam niya kung makakasama yun sa'yo. Kung makakasira yun ng relationship mo with the Lord, of course, He will protect you against it. So, yun yung mga one of the possible reasons kung bakit nagno-no si Lord sa um, mga prayer request natin. And yung not yet naman, syempre, obviously, hindi pa tayo ready talaga. Hindi pa natin kayang i-manage. Just like what I've said earlier, hindi pa natin mapapangalagaan. So instead na lumago yung blessing na yon, eh masayang lang siya. Mawala lang din siya in a snap. Naalala ko dito yung relationship namin ng husband ko. Kasi magkababata kami. I've known him since we were in high school, first year high school yata. Basta magkababata kami, and he has a thing for me since then. Crush niya na daw ako dati pa. And ako like wala lang, tropa. Friends lang tingin ko sa kanya. So, 'pag nagkukuwentuhan kami tapos iniisip namin na bakit hindi lagi niyang tanong like, "Bakit kaya hindi naging tayo before 'no?" Para alam mo 'no, meron na kayong madami kayong memories together, ganyan. So, lagi kong sinasabi sa kanya, I really believe na kaya hindi inallow ni Lord that we will be together dati pa is because hindi ko pa kayang alagaan yung relationship. Napaka Ewan ko kung meron kayong friends na gano'n. Meron ba kayong friend na, um, yung ang bait, parang hindi mo kayang saktan, gano'n? Eh, dahil kilala mo naman yung sarili mo, alam mo naman na unang-una hindi mo siya gusto. So, like kung ipipilit mo yung relationship just because gusto ka niya, and gusto mo rin na parang, sige bigyan ng chance, pero alam mo naman talaga ng hindi nga. So, siya yung gano'n. So, ang tingin ko sa kanya talaga is, um, masasayang yung friendship kung
namin yung relationship tapos wala naman talaga in the first place. Friends lang naman talaga tingin ko sa kanya. And alam kong masasaktan ko lang siya kasi hindi ko kayang i-reciprocate yung love niya. So, 'di ba? And ang prayer ko before kay Lord is bigyan niya na ako ng husband. Kasi parang 25 pa lang ata ako. 25 pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng um, serious relationship para 27. 27 ko kasi balak magpakasal. So, syempre 'di ba? 25 parang sa mind mo is saktong age na yon para you can build relationship na, may foundation na and everything. Tapos 27 ready na kayo magpakasal. Laging merong ibang plano si Lord na yung plano ni Lord is the best plan for you. So, sabi niya, not yet, hanggang sa, yun nga, the Lord developed our relationship, yung relationship ko ng husband ko. And, so yun, naging kami. And, ayun na nga, long story short, husband ko na siya. And the reason why hindi inallowed ni Lord before kasi hindi pa nga ako ready alagaan yung relationship and masasaktan ko lang siya. Kawawa naman. Sayang naman yung relationship. So yun, 'di ba? Recently nire-reveal sa akin ni Lord pa yung mga characteristic niya ni Lord. Mas ang prayer ko kasi is every time na meron akong pinagdadaanan or every time na magde-devotion ako is i-reveal pa lalo ni Lord sa akin kung anong klaseng father siya, kung anong klaseng Diyos siya. And recently ko lang damang-dama yung good father. He is a good father na wala siyang ibang ginusto at gugustuhin kundi mapabuti yung mga anak niya. 'Di ba nga sabi sa um, Joshua 29:11, "For I know the plans I have for you, the plans to prosper you and give you hope and future." Yan yung plano niya sa atin. So, lahat ng mga bagay na makakabuti sa atin, lahat ng mga bagay na makakapagpalago sa atin dito sa earth, handa siyang ibigay yon. Ngayon, so kapag meron akong prayers, pag may mga prayer request ako kay Lord ngayon, alam ko na He wants to give me what I want. Pero bilang good father, bilang good parent, hindi niya yun basta-basta binibigay kung hindi pa ako ready at kung alam niyang makakasama yon sa akin. Kung hindi yun makakatulong sa relationship naming dalawa. Kung hindi yun makakatulong sa pagpapalago niya sa akin, hindi niya ibibigay or not yet. Yon. So kapag meron kang prayer request kay Lord, lagi mong isipin na bakit hindi niya binibigay to? Kasi dati ako pag meron akong prayer request, tapos hindi binibigay ni Lord or ang tagal niyang ibigay, um, ayoko na. Ayoko na siyang hintayin from the Lord and ayoko nang makinig kay Lord kasi sa mind ko, kailangan ko na 'to ngayon. Kaya ako nga ngayon pinagpe-pray kasi I need it now. And meron akong tendency na basically, I am impatient. Kapag meron akong gusto, yun yung kukunin ko. Parang what I want is what I get. Ganong level. Pero
Lately, yun yung isa sa mga binabago ng Lord sa akin. And isa sa mga pinapa-realize niya din, although dati ko pa naririnig na your relationship with your earthly father is or will affect your relationship with your father in heaven. Dati ko pa naririnig yan, pero recently ko lang na realize na oo nga, kaya ako ganto because this is the kind of relationship I have with my father here on earth. So yung tatay ko kasi, sobrang mahiyain niya. Pati sa amin yata nahihiya siya. Hindi niya kami kinakausap. Dati yon nung mga bata pa kami growing up. Eh ngayon kasi sa sobrang daldal ko, wala na siyang choice kundi sagutin ako, kausapin ako kasi ginugulo ko siya. Hindi ko siya titigilan hangga't hindi niya ako kinakausap or hindi niya ako sinasagot. So ganun yung tatay ko na halimbawa kakain kami sa hapunan. Magtatanong ako sa kanya tapos natatapos na lang yung hapunan namin, natatapos na lang yung matutulog na lang kami. Hindi pa rin niya sinasagot. Tas ako parang naghihintay pa rin ako like, sasagutin ba ako nitong tatay ko or matutulog na lang ako? So ganun yung relationship namin ng tatay ko. Sobrang mahiyain niya. Hindi siya nagsasalita dun sa loob ng bahay. So, it affects yung view ko kay God. Na halimbawa 'pag yun nga 'pag magpe-pray ako, 'pag meron akong kailangan, hindi ko siya hihintayin na sumagot. Kasi nasanay ako na yung tatay ko dito sa earth, hindi sumasagot, hindi nagsasalita. So ganun lang, magpe-pray lang ako, "Lord, I need this." Pero hindi ko siya hihintayin na umaksyon or ibigay sa akin yung hinihingi ko. Ako na yung gagawa ng paraan. And it's always like that until ni-reveal sa akin ni Lord kung bakit ako gano'n. So yun, um, so kung medyo nahihirapan kang, ano ba 'to, pakinggan si Lord or nahihirapan kang magkaroon ng relationship with the Lord, you pray about it and you pray na the Lord will reveal kung anong klaseng relationship ang meron kayong dalawa ni Lord. Kasi yun, ni-reveal lang din yun sa'kin ni Lord, eh. And so, ngayon tinuturuan niya rin ako maging patient and importante yung kilala mo kung sino yung Lord mo. Kilala mo kung anong klaseng Lord siya, yun nga na He is a good Father. So, lahat ng gusto natin, gusto niya namang ibigay. It's just that hindi yun para sa'yo or hindi ka pa ready. Yon. I forgot, nakalimutan ko yung isa kong sasabihin. Kasi naman, ito na yung second recording ko because hindi ko pala na-check yung memory ng cellphone. So, puno na siya and yung una kong na-record, na-corrupt ata, hindi naglo-load. But basically yon, sabi ko kasi kay Lord, kaya mo naman gawin akong mayaman agad. Bakit hindi mo ginagawa? And yun nga, hindi pa tayo ready. And also, what matters to him kasi is the character. The character development. Sabi ko sa husband ko, isipin mo, sa heaven kasi, we have all that we need. Sabi doon, di ka na iiyak. Basta lahat ng positive na pwede mong maisip, nandun sa heaven. Hindi mo kailangan isipin yung clothing mo, hindi mo kailangan isipin yung pagkain mo because meron dun puno na namumunga ng prutas, 12 different kind of fruits na namumunga every month.
So, siguro kukuha ka na lang dun, 'di ba? So, hindi mo kailangang problemahin lahat, yung finances, wala ng mga gano'n. Ang kailangan ni Lord doon ay yung character mo. So, bakit hindi niya tayo ginagawang mayaman agad? Because He wants our heart. Yun yung basehan niya doon eh. He wants to develop our perseverance. He wants to develop our trust. Siyempre, halimbawa sa finances, na ang hirap kapag pinagsama yung kailangan mo ng trust sa finances. Kasi ako, I have been working since 17 years old. So, at an early age, natuto na akong mag-provide for myself. And I'm able to provide for myself, 'di ba? So kapag kailangan ko ng something, I will produce it with my own hands, with my own money, ganyan. So pag sinasabi ni Lord na trust me in this, halimbawa sa finances, kasi 'di ba, Jesus needs to be at the center of everything that you do. So especially finances because tayo ay stewards lang naman ni Lord. So parang tayo ay mga banker lang naman ni Lord na nag-aalaga ng finances niya, ng funds niya. So basically, kanya pa din yun. So kapag sinabi niyang trust me in this aspect of your life, finances especially, ang hirap. Kasi I need finances. I am able to produce my own finances. Pero sabi niyo mag-trust. So 'di ba? Lord, I need this now. Paano ako magta-trust kung kailangan ko na 'to ngayon? Pero yun nga yung sinasabi na hindi naman huli si Lord eh. Laging on time si Lord. Iniisip ko ngayon kung meron bang moment na nahuli si Lord sa amin. Wala. Hindi niya kami kahit na nako ang hirap. Kahit na yung challenges namin ngayon is because of our actions, because of our kamalian. Hindi kami hinahayaan ni Lord na malugmok sa kamalian namin. Nakakahiya. Pero isa isa 'to sa mga 'wag niyong gagawin kapag nagkamali kayo. 'Wag niyong hahayaan na yung guilt at yung shame ang maglayo sa inyo kay Lord. Kasi there is no condemnation in God. Nakakahiya lang kasi 'di ba alam mo naman na love ka pa rin ni God, love ka pa rin ni Lord, alam mo naman na papatawarin ka pa rin niya. Pero so yun dun parang dun nakakahiya, dun yun yung part na nakakahiya. Na grabe yung guilt at shame kasi nga lalo kung paulit-ulit 'yan, alam mo mas lalo kang kumapit sa kanya. Huwag mong hahayaan na, um, ano 'to, lamunin ka ng guilt at ng shame mo. Kasi naalala ko yung, prodigal son na umalis siya sa kanila, kinuha niya yung pamana sa kanya. And umalis siya sa kanila and wala, nawaldas niya yung pera, naubos yung pera basically. Sabi niya babalik na lang siya. And punong-puno din siya ng guilt nun at shame. Pero hindi sa kanya pinaramdam yon ng father. What the father did is nag-ano pa, um, nagpa-feast, nag-rejoice basically. So,
Yun, wag mong hahayaan na yung shame ang maglayo sa'yo because the Lord will not condemn you and He will be so happy. I'm speaking to myself right now. He will be so happy na hinahayaan mo siyang tulungan ka bumangon sa pagkakamali mo. Kailangan lang natin matuto though. Pero alam ni Lord na alam ni Lord na hindi gano'n kadali. Hindi gano'n kadaling baguhin ang mga nakasanayan. Alam ni Lord 'yon and He is patient and He is compassionate sa atin, sa mga anak niya. So 'yun, kailangan natin lang itong iluhod at maging open kay Lord. So walang instant, instant noodles lang ang meron. Pero sa life walang instant because the Lord is focused. Mas importante sa kanya yung development natin. Mas importante sa kanya na lumago yung relationship natin with Him kesa dun sa mga answered prayer. Kesa mas importante sa kanya na nagkakaroon tayo ng bond with Him kesa dun sa maibigay niya yung mga gusto natin, yung mga nare-request natin sa kanya. Both important pero mas focus si Lord sa relationship because again, in heaven, we don't need material things. We don't need good health because we will have new body in there. Wala ng sickness. So, 'di ba? The relationship is what is more important sa kanya. And speaking of relationship, parang wala namang connect. Pero my next episode is about progress. Bilang tayo ay matatapos na ang 2025, I'm recording this before the end of 2025. So, siguro, hopefully, ma-release ko yung last episode ng 2025, which is the next episode, before mag 2026. Because I'm gonna talk about progress. And para sa mga katulad kong hindi nakikita kung may progress ba, we will redefine the meaning of progress. Kung ano ang progress sa paningin ni Lord. Because we measure progress by numbers here. So, yon. That's it for this episode. Sana hindi mag-corrupt itong episode na to. And I pray that you guys will have a merry, a happy Christmas. And I pray that you were able or you will be able to meet Jesus this Christmas, this season. I pray that the Lord will reveal himself to you. I pray that the Lord will shower you with his love, yung overflowing love and overflowing peace despite of the chaos around us. Thank you so much for listening in this episode. I love you guys. Merry Christmas. Bye.